Hi mga ka-Insta Review! Welcome back to another video kung saan pinag-uusapan natin ang mga trending na pautang, cash loans app at lahat ng pwedeng makatulong sa ating budget. Ako nga si Yana, ang best ninyong online na laging updated sa mga latest loan trends. And today nga, let's talk about something modern, high-tech pero minsan nakakabudol. At ito nga yung AI loans. Yes, ang tanong ng bayan, kapag nag-apply ka ba ng AI-powered loan, totoo bang mabilis? Walang requirements? Walang hassle at automatic approve? Well, sa video na to, isa-isahin natin ang mga expectations versus reality sa pag-a-apply ng AI loans at kung paano ka hindi maging biktima ng hype. Okay, so first thing first, ano ba ang AI loans? So AI means Artificial Intelligence at I'm sure lahat tayo ay alam natin kung ano nga ba itong AI. At ito nga yung smart na system na ginagamit ngayon ng mga online loan apps para makapag-decide kung pasado ka ba, magkano ang i-offer sa'yo at gaano katagal ang terms mo. Sa halip na manual ang pagre-review ng mga documents, si AI na ang nag-assess based sa data mo. Kagaya nga nito yung mga e-wallet usage, yung phone activity, yung payment history at yung behavior mo online. In short, wala ng tao sa likod ng approval kundi machine na mga ka-loan seekers. So let's talk about nga sa expectation versus reality number 1. So ang sabi ng mga nakakarami ay AI yan. So apply ka lang, 2 minutes lang, approve agad. Yes, pero ang reality mga ka-loan seekers, yes, mabilis talaga kung pasok ka sa algorithm. Pero may konting red flag dyan, mare. Kahit hindi mo alam, auto-reject ka agad. At ang ilan sa mga reason kung bakit auto-reject ang ating loan application nga sa iba't ibang mga AI-powered loans ay maaaring ang una, may delay ka sa post payments. Ang pangalawa, may kakambal kang may utang din at same device nga yung ginamit. At pangatlo, masyadong konti ang data mo, low activity sa e-wallets. At ang expectation versus reality number 2 nga, ay walang requirements. Okay, so ang expectation nga ng iba ay no documents needed, wala nang payslip, so go na to. So, di ba, ang tingin nga natin ay napakadali lang umutang sa mga AI-powered loan at mabilis ang approval kasi nga walang mga requirements. Pero ang reality, mga ka-loan seekers, ay yes, wala kang isa-submit na papel, pero ang kapalit nito ay number 1, bibigyan mo sila ng access sa phone mo. At eto minsan yung isa sa mga iniiwasan ko sa pag-apply ng mga iba't ibang mga loan apps, di ba? Kasi di ba i-access nila yung ating phone at ang number 2, kukunin nila ang contacts mo, yung SMS, location, device info, at number 3, titignan nila ang behavior mo 24/7. So, hindi ito no requirements mga ka-loan seekers ha. It's just hidden requirements. Okay? Kasi nga, i-check naman nila yung phone mo and yung mga SMS, location, device info, titignan nila ang behavior mo 24/7. So, yun pa rin ay consider na requirements para makautang. Kaya nga, hindi ito no requirements, kundi hidden requirements siya. At eto pa mga ka-loan seekers ha, kung ayaw mong ibigay ang data mo, sorry ka talaga sa mga AI-powered loan. AI can't evaluate you, kaya ang mangyayari ay hindi talaga din ma-approve ng loan application mo or worse, hindi ka talaga makakapag-apply sa kanila kasi nga, hindi mo binibigay yung data mo, no? At ang expectation versus reality, number 3, ang expectation nga ng lahat ay, oh, may kilala ako. 20,000 agad ang offer sa kanya sa bill is, baka ako rin, di ba? Pero ang reality mga ka-loan seekers ay AI usually give you a small trial amount first like 1,000 to 5,000 kasi gusto muna nilang makita kung una, magbabayad ka ba on time? Pangalawa, gaano ka ka-consistent sa wallet usage mo? At pangatlo, bumabalik ka ba sa app? Kapag okay ka sa lahat ng yan, di ba? Tsaka kanila i-upgradean or tataasan yung loan amount na pwede mong mautang. Kung hindi, sorry, baka zero ka next time, kaibigan. At ang expectation versus reality, number 4, ay safe and secure. So, ang expectation ng iba at karamihan sa mga umutang online ay bago at modern to, AI, techie, for sure safe.
Pero ang reality niyan mga ka-loan seekers, legit AI loan apps follow security standards, okay? Pero marami na rin yung mga pekeng AI apps na nagpe-pretend lang. So, ito yung mga kailangan yung tandaan mga ka-loan seekers sa red flag ang isang loan apps kapag ang una, walang SEC registration or hindi nga naka-registered sa Securities and Exchange Commission. At pangalawa, walang proper website. Pangatlo, bigla kang tatawagan o papadalhan ng treat. So, yun na nga mga ka-loan seeker, AI doesn't protect you from scammers. Okay? So, ikaw pa rin dapat talaga ang mag-ingat. And alam nyo ba, isa sa mga red flags din, idagdag ko lang, yung mga loan apps, diba, na nagsisitaasan ang mga interest rate, yung mga processing fees, at nag-o-offer ng mga short terms lang. So, ulitin ko ulit, itong AI doesn't protect you from scammers, kundi ikaw pa rin talaga ang dapat mag-ingat. At ang expectation versus reality, number 5 nga, AI is always fair. So, ang alam ng mga karamihan or yung mga nangungutang sa mga loan apps ay hindi ito tao, walang bias, fair siya. So, ang reality niyan mga ka-loan seeker is that AI is only as smart as the data it learns from. Kung mali ang data, mali din ang desisyon ng AI. So like for example na lang, laging nagloloko ang signal mo. So ang akala ni AI, inactive ka. Kaya nade-decline yung loan application natin. Ang number 2, may kamag-anak kang nag-loan at gamit yung cellphone mo or same phone yung ginamit. Kaya ang makikita ni AI, duplicate yung record. Kaya possible talaga na hindi ka niya i-approve. And number 3, may payment ka sa ibang app na hindi matrace or missing info. Kaya possible nga na i-decline ni AI ang loan application mo. So yes, AI can be unfair, diba? Lalo na kung incomplete ang context. So let's look at real scenarios. So for example, diba, number 1, si Karen isang freelancer, hindi siya na-approve sa bank, pero approve agad sa Tala Loan app. Bakit kaya? Diba? So, ang nangyari kasi is that regular ang cash in at cash out sa GCash at Maya wallet niya. Kaya AI saw consistent behavior. At case number 2, for example, si Mark, meron itong regular job, may payslip din naman siya, kompleto ng requirements, but declined siya sa 3 loan apps. Bakit kaya? Diba? So, isa lang ang active wallet kasi ni Mark and hindi siya gumagamit ng mobile payments. So, AI couldn't score him properly. So, yun yung mga, diba, iisipin natin na, wow, kompleto ng requirements. So, possible na ma-approvehan talaga siya. Pero kasi, kakadepende pa rin yan sa decision nga ni AI. So, tinitignan nila kung paano ba yung mga online payments natin, yung mga details, yung mga data na makikita sa ating cellphone. Diba? So, possible na i-decline ka pa rin kahit possible naman na kaya mong bayaran yung magiging utang mo. At ang case number 3 is, for example, si Aling Nena, isang senior citizen, approve siya sa Salmon or sa isang loan app. So, bakit kaya? Ang magiging scenario niyan is, kung merong anak, itong si Aling Nena, na gumagamit ng kanyang cellphone at nagiging consistent user yung anak niya. Okay, like yung pagbabayad niya online, yung mga online payments, laging on time siya magbayad, di ba? Ang nababasa ni AI is si Aling Nena yung may magandang behavior or gumagamit ng kanyang cellphone, nagbabayad on time, pero yung anak niya pala ang gumagamit. So, ang lesson dito is that sometimes it works, sometimes naman hindi. Depende kasi sa data na alam ng AI. Kaya eto mga ka-loan seekers, yung ibang mga tips para hindi ka ma-disappoint, no? So, kung gusto mong tumaas ang chance mo sa AI loans, eto, kailangan nating gawin. Number 1, maging active lang tayo sa ating mga e-wallets like sa GCash, sa Maya, and etc. At number 2, always pay on time kahit maliit lang. Okay? Kasi nga, nababasa ni AI yan. At number 3, wag ubusin ang limit, leave room for trust. At number 4, iwasan natin na mag-install ng napakaraming lending apps nga sa ating cellphone. At number 5, use one device only, avoid multiple logins. I-share ko lang kung sakali na naghanap kayo ng ibang AI-powered loan options. May mga links ako na nilagay sa comment section, so pwede nyo i-click yung mga link na yan para may explore and pwede nyo ma-check kung ito ba yung best loan para sa inyo. So, diba, baka isa dyan ang makakasagot sa mga financial needs natin. Pero disclaimer lang ha mga ka-loan seeker, this content is for informational and promotional purposes only. So I am not a financial advisor na rin, and please make sure
to read and understand the full terms and condition ng loan provider bago ka mag-apply. So, borrow responsibly, mga ka-loan seekers, and always consider kung kaya mo ba talagang bayaran ito on time. So, I am not liable for any decisions you make after watching or reading this content. So, gamitin mo lang ang impormasyon na to bilang guide, hindi bilang personal advice. Disclaimer: try or apply at your own risk. So, ayan na nga mga ka-loan seeker, the future of lending. So, yung AI nga is the future. Walang duda mga ka-loan seekers kasi diba, grabe yung technology ngayon. Mas mabilis, mas accurate, at mas personal. Soon, baka biglang maglabas na ng loan offer si AI kahit hindi ka pa nag-a-apply, at possible talaga yun na mangyari kasi ngayon nga, ang dami nating mga natatanggap na messages na kesyo, pwede daw tayo makautang sa ganito, sa ganyan, diba? And diba, for example lang, yung future ng AI loans, diba? Like, biglang may magme-message sa'yo and sasabihin ng isang AI powered loan apps na, "Hi Yana, look like short ka next week." Diba? So, advance mag-isip, no? Alam na niya na short ka ng budget next week. So, 2,000 now. Diba? Biglang mag-offer sa'yo ng 2,000 kasi advance mag-isip na yung mga AI, no? So, ayan yung mga possible na scenarios na mangyayari pa sa future nga ng lendings. So, predictive loans kasi ang next level based sa spending habits mo. So, nababasa ng AI, palagastos to, baka ubos na yung budget nito, kaya offeran na natin, di ba? So, kapag binigyan nga natin kasi sila ng access sa ating cellphone. Pero tandaan natin mga ka-loan seekers ha, na kahit gaano ka-high-tech ang mga AI-powered loan apps nga, ikaw pa rin ang may final control sa financial life mo. Kaya nga mga ka-Insta Review, sana mas malinaw na sa inyo ang reality behind AI loan applications. At kung gusto nyo pa ng videos tungkol sa legit loan apps, yung mga approval hacks, o how to fix decline loans, comment ka lang sa comment section. At subukan natin na sagutin yan sa mga susunod nga na videos. And sana huwag nyo kalimutan na i-like, i-subscribe na rin ang ating channel. Dahil sa channel na to nga, lahat ng pautang ay pinag-uusapan. This has been Yana Insta Review, ang tropang hindi basta nagre-review, tinuturuan din kayo mag-decide wisely. Kita-kits sa next video. Bye!